Malalim ba ito? Hindi. Buti na lang may tricycle. Kung wala yung tricycle, di ko malalaman kung malalim to. Nakatakot baka madulas. Natakot ako, hindi ka madulas. Naku, okay lang ba to? Naku, patay. Naku. Yo mga kuis, may nakuha nga tayong booking na patungang Angono Rizal na naman, no? As usual, Rizal na naman ang video ito. By the way, Caloocan to Malabon ang pick up location natin. Then, from Malabon to Angono Rizal naman ang drop up location. So, andito na nga tayo sa Victoneta Village at ang ating pipick upin ay nasa loob niyan. So, bawal tayong pumasok dyan kasi wala tayong sticker. Kaya, didiretso tayo at iikot tayo sa MacArthur Highway. Pagkakanan natin sa A. Fernando, nasakop ng Valenzuela, then kakanan ulit tayo dito. Correct me if I'm wrong, sa pagkakaalam ko is nasasakop ito ng Potrero Malabon. Gumilid na nga muna ako para tawagan yung pasahero ko kasi hindi kami magkatagpo at hindi kami magkasundo sa mga lokasyon na tinuturo niya. Umikot na ako, sir. Makikita ako na ito. Sige, hindi ka nakapatayin, sir. Eto, madadaanan ko itong tuloy na bakal. Yung ilog, sir. Ano ba to? Pulang gate. Hindi ba to yung may puno? Yung Pilmex na nakalagay? Pilmex. Pulang gate. Hindi dito. So bali dadaanan ko itong tulay, sir. Andito na ako, sir, sa may tulay. Oo. So bakal. Oo. Ilang saglit pa nga at nagkita na rin kami ng aking pasahero dahil medyo nagkalituhan nga kami sa pagtuturo ng landmark sa isa't isa. Oh yes, sir, kaya Ruben. Tama, abot na ako ng tulay. Akala ko dito pag dito. Wala nang, di po ako dyan pwede. Dito talaga. Wala kang sticker. Oo, bawal po ako dyan. Wala sticker. Pag walang sticker, wala pong ano. Akala ko kasi kung dito, di naabot sa tulay. Pero dun kasi ikot ako eh. Saka ako, pag umikot ka, diyan ka umikot, hindi na makabot na tayo. Oo. Inabot ko na nga ang helmet kay ma'am at let's go, arangkada na nga ulit. At bago nga tuluyang bumilis ang takbo namin, napansin kong parang hirap si ma'am sa likod ko dahil sa kanyang bit-bit na bag na nakalagay sa pagitan namin dalawa. Kaya mas minabuti kong kunin ang bag niya para ilagay sa harap at para makaupo naman siya ng maayos. Dito na. Gusto nyo, dito ko na lang ilagay yung bag sa harap. Para, dito mo mo. Hindi naman mo okay lang. Wait lang, kaya ano, pahanap tayo ng pwesto. Wait lang ma'am. Dito ako dumaan. Amin na ma'am. Okay lang, hindi ko naman bubuhatin yan. Dito lang yan sa ano. Ito ba? Ito. Kung sakali lang. Kung mabili. Kasi alangan sa inyo, baka mamaya maano kayo. Kaya naman to. Okay na ma'am. At matapos ngang maisaayos ang lahat at nakita ko namang komportable si ma'am sa pagkakaupo niya at safe naman, dire-diretso na ang takbo namin. At andito na nga kami sa Monumento Circle para luminya at baybayin na ang kahabaan ng EDSA. At habang binabaybay na nga namin ang EDSA, tumalon na kami at dito na kami sa parte ng Quezon Ave. Pero napansin ko na matraffic dito Maraming sasakyan na nakahambalang sa kalsada dahil nga sa sobrang traffic. So wag na tayo dyan. Tumalon na tayo dito sa parte ng Cubao at dito na tayo lilinya sa ilalim ng parte ng Cubao. At para malaman natin, ay traffic din pala. Sobra. Talon ulit tayo. At dito na nga kami kakaliwa sa Ortigas Flyover para baybayin ang kahabaan nito. Pagkalagpas nga namin ng pangalawang bridge dito sa Ortigas ay mag-U-turn na kami pa kanan. Then after that, kaliwa naman kami para baybayin ang kahabaan ng East Bank Road. Dire-diretso lang. At ngayon, nandito na kami sa crossing ng Highway 2000 at East Bank Road. Dire-diretso pa rin tayo. Kaya ilang saglit na lang at nasa parte na tayo ng Angono Rizal. Dito'y malapit na nga ang destinasyon ni ma'am na ating pasahero. Hindi na nga natin patatagalin pa at kakaliwa na tayo dito. Oops, wait lang. Kinagulat ko nga ang dadaanan namin. Kaya napatanong na nga ako kay ma'am kung kakayanin ba ng motor pag dumaan kami dito. Pero nalaman ko sa sagot niya na hindi rin siya sigurado. Kaya no choice kami kundi dumaan na lang dito. Kasi walang ibang way papunta sa mismong destinasyon ni ma'am. Malalim ba ito? Hindi.
Walang ibang choice kundi dumiretso kami. Pero bago yan, pinauna ko muna yung tricycle para malaman ko kung malalim ba yung uka ng lupa. At salamat nga sa tricycle dahil nalaman kong hindi pala ganun kalalim yung uka ng lupa. At hindi pa pala tapos at meron pang mas matinding kalsadang daraanan at ang mas masakit doon, mas maputik. As in kulay putik talaga yung daraanan. Pwede kang madulas once na magkamali ka or konting pagkakamali mo lang. Ayun o. Natakot baka madulas. Natakot ako, hindi ka madulas. Naku, okay lang ba to? Naku, patay. Naku. Naku po, patay. Sana wag naman. Hindi mababa pa ako. Hindi malalim, natakot ako ma'am kasi baka madulas. Hindi ko may bababa yung pa ako. Ako. Sa kabila ma'am. Inisip ko nga kung umikot na lang kaso bawal ba doon? Sa mamaya ma'am, ang labas ko dito rin. Ay ganon. Wala palang ibang daan no? Naikwento ko pa nga kay ma'am yung karanasan ko dati kung bakit gano'n na lang ako katakot sa mga ganong klaseng kalsada na may tubig. Dahil minsang lumubog na yung unahan ko dahil malalim pala yung hukay at hindi napapansin yun dahil walang dumadaan. Kaya sobrang napobya na ako sa mga ganong klaseng kalsada. Kasi ma'am, nagatid na ako dito, nagatid na ako dati pero hindi ko alam kung ano. Basta eto rin tay-tay din. Ang lalim bumagsak talaga ako. Talagang gumanon ako, sumobsob. Kaya napopobya ako sa ano. Wala sanang problema ma'am, kaso ang dulas sa parte nung ano kanina, yung putik na putik. Napakadulas doon, nararamdaman ko. Buti nga, hindi nadulas kasi bababa ko yung paa ko. Kasi magkukulay putik nga lang talaga. At ilang saglit pa nga at sa wakas, nalagpasan din namin yung makapigil hiningang kalsada na yun nang hindi nagkakaaberya. Maaari kasi kaming madulas sa parteng yon at maputikan kami. At tuluyan lang hindi na ako makabiyahe pa. Dahil sa sobrang putik na pwede kaming madulas. Hindi ko maibaba yung paa ko para ipang balance sana. Kaya lang, sure akong mapuputikan na ako. Pero salamat at hindi naman kami nagkaaberya. Kaya eto na't naihatid ko na nga si ma'am ng safe sa kanyang mismong destinasyon. Hanggang dito na lang mga kuis. Salamat at walang naging aberya sa biyaheng yon. Talagang adventure talaga sa mga ganitong klaseng trabaho natin. Pero ano't ano pa man, tuloy lang tayo sa buhay. See you mga kuis hanggang sa mga susunod ko pang video. Maraming salamat sa inyo. Peace yo. Yes.